Pagkatapos magsalita ni Vice President Sara sa iba't ibang isyu nangyayari sa ating bansa at binatikos na itong si Marcos Jr. Ito na kaya ang hudyat na lalaban na at manindigan po itong ating Vice Presidente para sa ikaganda ng ating bansa. Nagpapasalamat din po siya sa lahat ng mga maisog na walang tigil ang pagsusuporta. Ngunit hindi niya umano alam kung hanggang kailan nandyan ang sumusuporta, ang suporta ng taong bayan. Ang sabi nga, pero kami, for all eternity, ang pamilya namin nandito para sa taong bayan. Kaya ito po yung nakakabilib sa prinsipyo po ng mga Duterte na sinimulan po ni PRRD na handang magsakripisyo, ginawa ang lahat para po sa sambayan ng Pilipino. Pinakita yung tapang, pinakita yung kamay na bakal, na kahit pa po mga dayuhan ay hindi nakaporma. Hindi nila nagawang puppet itong si PRRD. Unlike ngayon, nakita po natin na tila ba aso na may tali sa liig itong ating presidente na kung ano po yung iutos at gawin po nitong mga OICC, tila ba sunod-sunuran. Isang patunay po yan mga kababayan po natin, ang nabisto umano ni Senator Bato, kung saan mismo itong si Trillanes, si Representative Saldico at the same time si Tambaloslos ay nagmeeting umano at kinausap ang ilang mga retiradong pulis, dating opisyal ng PNP, na sila po ang kasama in charge sa ginawa pong kampanya laban sa illegal na droga ni PRRD. Kinausap umano sila na magtistigo at siraan po ang napakamatagumpay, napakamagandang kampanya laban sa illegal na droga ni PRRD at babalik ta rin ang mga kwento at ipapalabasin na si PRRD ay may kasalanan sa lahat. Grabing kahayupan ito, mga kababayan po natin. So, ang tanong po natin dito, nasaan na ang panindigan ni Marcos Jr.? Sa ilalim ng bagong Pilipinas, ang ating mga kapulisan ay maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan. Malakas ang kumpiyansa at matatag ang ugnayan sa pagitan ng pulisya at sa sambayanan. At tayong lahat ay nagkakaisa sa ating mithiing makamit ang isang mas mapayapa at maunlad na bayan. So napakaganda kung pakinggan po natin na yung pulis daw po natin mapagkatiwalaan. So, ano po yung ginagawa ngayon sa Kingdom of Jesus Christ? Ano po yung ginagawa nila doon? Na hinaharas, bata, matanda, pinasok ang teritoryo, nahanap nila ang isang Pastor Apollo Kibuloy, ngunit wala naman doon. And obviously, alam nila na wala doon dahil hindi naman tanga itong si Pastor para magtatago sa lugar na alam niya kung saan binabalik-balikan at laging iniikutan po ng mga pulis. Plus may surveillance pa na drone, which is hindi po basta-basta ang drone ang lumilipad sa taas. Ito po ay high grade at may mga matataas na quality po ng camera na kayang i-zoom para ma-identify ang isang tao. Baka may identification pa ito ni Pastor Apollo Kibuloy na mag-alert kapag makita niya itong si Pastor Apollo Kibuloy. Sinugod ang iba't ibang teritoryo. Isa po dyan, itong Barangay Tamayong kung saan nandun po yung farm ng mga taga-QGC. So obviously, this is not owned by Pastor Apollo Kibuloy. This is owned by simbahan na Kingdom of Jesus Christ. So ngayon, kanilang sinalakay, dahil gusto daw nila malaman, gusto daw nila makita, kung nandun ba si Pastor Apollo Kibuloy. Gusto daw nila makita kung nandun ba nagtatago itong si Pastor Apollo Kibuloy. At ang sabi po ng mga ilang kabataan doon, na nasaksihan mismo nila kung paano tinutukan ng barel ang kanilang ama, ina, sa lugar na yon. So, yun po ba ay hindi pang aabuso? At sino pa ang mga magtitiwala sa pulis ngayon kung ang mga pulis na ina-assign po ni General Diwata doon sa QOGC na mga miyembro umano ng SWAT ay may mga takip ang kanilang pagmumuka. We are on track towards a safe, secure, and empowered bagong Pilipinas. Sa paggulong ng investigasyon ng International Criminal Court kaugnay ng Duterte drug war, ibinunyag ng isang mapagkakatiwalaang source ni Senador Ronald De La Rosa na kasama raw si House Speaker Martin Romualdez sa mga kumausap sa mga pulis para gumawa ng affidavit laban sa kanya at kay dating... So grabe mga kababayan po natin, ganito na kalantaran ang kahayupang ginagawa ngayon ng nasa administrasyon ito. Talagang tama yung sinasabi ng ating Vice Presidente na gagawin nila ang lahat para masiraan lang itong mga Duterte, particularly po itong si Vice President Sara, si PRRD, dahil ito po ay napakalaking hadlang para sa kanilang plano pamumulitika. So, imbis na magtrabaho sila, marami pong dapat unahin ngayon. Bakit nila inuuna itong ICC? Obviously, dahil gusto nila sila pa rin yung maghahari. Pero palagay ko mga kababayan po natin, hindi naman sila magtatagumpay dito.
Sige, kung sakaling magtatagumpay sila sa kanilang plano patungkol sa ICC, paano naman ang taong bayan? Paano nila mapapaniwala? Paano nila mapapasunod? Paano nila mapigilan kung sakaling magwala na ang sambayan ng Pilipino? Di ba mga kababayan po natin? Bakit hindi na lang hayaan? Lumaban sila ng patas. Kung mag-imbestiga yung ICC, ayan. Bakit pa kailangan nilang tulungan? So, kapag tinutulungan nila, obviously, alam natin ang kanilang intention na talagang sirain si PRRD, sirain ang mga Duterte para sa kanilang personal na interes. Di ba mga kababayan natin? Pangulong Rodrigo Duterte, ayon daw sa Source de la Rosa, Isa pa itong si Saldico. Di ba? Na matindi rin itong bumanat. Ngayon sila mismo yung nagmamaniobra. Bakit takot sila sa mga Duterte? Bakit hindi sila lumaban ng patas? Hayaan nila yung mga Duterte idaan sa tamang eleksyon. Huwag na sila mag-term extension, huwag na sila mag-change ng type of government. Hayaan nila kung anong mayroon tayo. Idaan sa eleksyon. Kung talagang gusto sila ng taong bayan, congratulations kung mananalo sila. Pero huwag silang gumamit ng anumang pinagbabawal na teknik. kasama ng House Speaker sina Congressman Zaldico, National Intelligence Coordinating Grabe, no? Walang hiya talaga. Agency Director General Ricardo De Leon at dating Senador Antonio Trillanes. Ayun, isa pa itong si Trillanes, mga kababayan po natin. Ito yung bayarang aso na tahol ng tahol ngayon. 'Di ba? Simula pa. At ang kinakaso nga, tinatawanan na lang ni PRRD, paulit-ulit, pabalik-balik. Obviously, mukhang nakita ko na ngayon kung sinong nasa likod nito. No? Na dinadaan lang dito kay Tambaloslos. Ibang klase sila ngayon, mga kababayan. Bilang daw sa mga kinausap ang mga kapwa niya suspect sa ICC na sila dating PNP Chief Oscar Albayalde, dating CIDG Chief Major General Romeo Caramat Jr., NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo, at dating PNP Intelligence Chief Eliazar Mata. Nag-convince talaga sa kanila, nag-usap sa kanila ay itong si General Dick De Leon at si Trillanes. Yung nandun lang sila sa grupo, yung dalawa na sinasabi ko. Pero hindi raw nakumbinsi ang apat niyang kasama. Ayun, buti naman at hindi nila na-convince. So, great job po sa ating mga pulis na nanindigan para sa tama. Yung government, they stood their ground because alam nila what is wrong and what is right. Yung mga tao na yan ay PMA graduates yan. Alam nila what is courage, integrity, and loyalty na nasa kanilang puso at sa kanilang utak. Hindi naman masabi ni De La Rosa kung may basbas ni Pangulong Bongbong Marcos ang galaw ng kanyang ilang kaalyado. Eh, parang kang sinaksak sa likod. Di ba? Masakit. The same government is telling na we are not recognizing them. But still, the same government is doing the legwork for ICC. So ngayon alam na po natin, mga kababayan, na talagang ito po ay mga traidor at manggagamit. Kita natin ngayon sa ginawa nila. At mismo umami na po yung mga kinausap po nila. Kinausap ni Trillanes, kinausap po ni Romualdez na umano'y magsalita laban sa mga Duterte. So wala talagang paninindigan. At isang salita itong mga tao na ito. No? Kaya mga kababayan po natin, ito pa ba yung mga dapat nating pagkatiwalaan? Kayo na po ang bahalang humusga. Maraming salamat.